What's up mga koy? So, welcome back to my channel. No? So, today, nastay bagong scam na na-discover. Actually, dugay na kaning scam. Naghan ako nakasuwa yan but ang kaning experience na ako lately kay mani pinaka-exciting or po yun ako ang gatong mga nang recruiter ng mga scammers. So, ang tawag diyan is task scam. So, if naka-suway na mo gipang recruit mo para ka nang mo like or mo subscribe ng mga channels, then tagaan mo o bayaran mo through GCash or online payment. So mo na task scam na siya, tagaan mo task nga inyo i-comply. So once mo comply, bayaran mo. So actually na feature na ni sa Frontline way back kuan pa 2023. So tanaw na video, then mo share sa kong experience na Naman sa mga naghahanap ng mapagkakakitaan, mag-ingat po sa mga text o tawag na nag-aalok ng easy money sa part-time job. Baka nabibiktima na pala kayo, tinatawag na task scam. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa, exclusive. So kanino, usually di kanang ikuan kanila i-text kanang mo text ka o mo text or mag-post sila online nga if nangita ba kag part-time job, then siya inanila style usually. But sa akong experience lately, it was through onlinejob.ph. So adto sa akong onlinejob.ph nga account kay naay ni-message na ako, then nagtuo ko nga isa to sa akong mga gipang-applyan pero dili di ay because mailhan man nimo if kanang kuan for example kani i-applyan ako naaman ni kanang kuan naman ni bawaan man nimo naman ni kanang ay sa send naman siya sa send. So kanto siya may gani na screenshotan ako iya nagi-delete ang message nga iya gi-send nako, wala na nga ri sa kanang kuan si upangita ato nga message. So may gani na screenshotan nako ang iyang message kani siya. So name niya kay si Marifel Labay. So nag-message siya nako is nga kanang kuan. So kuan kay recruiting lang nakabutang. Usually if kanang nakabutang lag recruiting, dili yung ko mo kanang apply o ginana may nana. So sa ko ka-check ani, then naka-check na nako balik ang onlinejob.ph after na sa pangitabo. So kani iya ko gitagaag ka instruction nga i-message siya sa kanang Telegram or WhatsApp, then ihatag na ko ang kaning kuan code. So balik ta sa video Kung may nagsabing kikita kayo sa simpleng pagla-like, panonood ng video at pag-subscribe, kakagat ba kayo agad sa job offer? Teka lang, baka task scam na yan. Nakausap ng News 5 si Carlos, isa sa mga nabiktima ng scam na ito. Hindi raw siya first-timer pagdating sa pagsa-sideline, pero I was just bored that day. Hindi ganun ka-busy that time sa office. So, may nag-message lang sa akin. So, I tried lang to do the simple task. So kung ikaw sa nangita ka og kanang sideline og trabaho, so mo kagat yung kaning inani nga style nila. So sa ako, again ko nga message ko sa WhatsApp. Pag check na ko ani niya sa WhatsApp, nag-message ko niya. So mani akong message niya ay your response sa onlinejob.ph about my application. Pinana ko about my application, ginagtuo ko og i-apply ko ani kay nag-send mo siya kanang kuan email na ako sa onlinejob.ph. So mao ni na siya nga e-commerce ko no part-time platform. So nakakuan na pa ni ko yay. So mao ni kanang familiar na ni nakatry na ko ani sa una, pero wa ko niabot sa part nga mas scam ko. Then so again tagang kalag task para ma-increase, then within 3 minutes kinanglan humano nimo. So sa beginner ko no kay 800 to 200. So kani tagaan ni ko niyag task. Ang task nga yatag nako is kani i-like or i-heartan ako ang Lazada nga mga post.
which I did. Then pag check na pag kuan ako done, isendan ko pangayoan ko niya Gcash information. Na-receive sana ako. Naka-receive ko og 120 wala. So 120, so dili na alkansi. So let's go back sa katong video Ang unang task daw na pinagawa kay Carlos, mag-subscribe sa ilang YouTube channels. 40 pesos ang bayad sa kanya kada subscription. Since nakuha ko naman yung initial payout dun sa previous task, so parang sa akin, is parang tutuloy-tuloy lang siya ng ganung amount. Dahil nakatikim ng sweldo sa simpleng task, nagtiwala si Carlos na legit ang pinasok niyang racket. Ang di niya alam, simula na pala siyang ma-scam. Pinasok si Carlos sa isang group chat at dito na nagsimula ang tinatawag na group welfare task. So, sa kani, after atong pila ka atong initial nga task yatag niya, gi-advisean ko niya nga mag-message ko sa Telegram, ay nako i-message sa Telegram, then say code yatag isa na kong code nga kanang katong PJ something from onlinejob.ph. So I did kuha na akong Telegram, ang gi-message akong Telegram. So initially maoning wala nga, so sigara na ako iskuha na lang screenshot kay ang uban kay ang mga messages nila gipan-delete naman. So to kita sila ko so kani ay kana nakastorya ni nako si Amelia, which gitagaan yapon ko niya og initial nga task ay tagaan yapon ko niya task yapon. Actually wa ko tagaan niya task separate from other GC, wa ko gipa-join ani nga GC nila na sila GC nga kani, pero makita na ko ilang kuan di ko ka interact once nga mahuman ako ang task, mo chatra ko aning Amelia, receptionist Amelia. So again, ang task nga yatag na kuan ako na complete na ako, so another 120. So ang nakakuan lang sa dani yata 252 ka members ang 3 online, pero kani nga GC bibo kay ni lagan kay ni sila gisaba-saba. So mostly mga boot, then ang active ana kay is kanira silang tulo ka kanang kuan, tulo ka nga receptionist, kaning Ana, Christine og Amelia. So balik ka sa kuan. Kung nung una pa subscribe lang sa mga YouTube channel, sa group task pinag-i-invest na sila sa cryptocurrency. Mas malaki ang puhunan, mas malaki raw ang balik ng pera. So mana diha nga part ang scam no is investon kanila sa crypto, which sa akong sa experience na ko the other day, wala na ko niabot ana nga part. So nga gibuhat kay after pila ka task, siguro naka dawat around upat ka 120. So di na ko cancel niya pagkaumana na sige makong kuan ako nang gikulit si Amelia, gichatan siya nga ako sige chatan niya, ma'am kanang ako yung mga friends nga gusto mo appeal sa kanan sa una ko sige na ko niya nga dili pa ka pwede mag-recruit after 5 days pa. Iko nga sige, then nag-asag ko nga wala ko di ko ka-join atong main nga GC yun siya nga same yapon kinahanglan pa ko 5 days pa ka para maka-join ka ani nga GC. Pero ang tinuod yun tulo ra gyud sila active ana, puro sa mga receptionist mga kuan, then the rest is boot lang na mo sabay-sabay na mga kuan mo chat kung nagdaan na sila sa task. Wow, this great mga boot lagi nga kuan, mga boot generated nga chat. So siguro kadugayan gisapot ning Amelia nako i-cleared niya ang kuan, i-cleared niya ang among chat, nawa na tanang chat. Ang gibuhat niya ang gikuan ni chat ko, ni send ko nga human ako sa task kani nga task wala na ko makuha yan, wala na ko kadawat ani kay mo na ning part nga lagot suko na kay dyan ako iyagi
kay kulit na kayo lagay kay pangutan na yan i-cleared ang kaning kuan among chat siguro para dili na ako ma-screenshot, which is wala yung ka screenshot noon sa pero mga kuan to mostly mga task naman to. Then ako gi kanang kuan gi chat ang usa ka receptionist, so mani ang gi kanang kuan up gi kanang reply kani nga reply kay same gyapon sa reply initial nga reply ni Amelia Morishag kanang first chat nga response ba. So mo to inuwat ko nga mo reply ni si Ana wala man. Then last nag-chat si kanang kuan si Christine awa ma'am, alam ko iba blackboy na ko after the same ng mga kasama ko pero salamat sa Gcash. Salamat sa Gcash. Reply niya, fuck your ass. Ko thanks. I will not give you work. I will not give you work. And ako, you already did. So nakakwarta naman ko. So nakakwarta na ko kuan. So if kung kuan pa ko ato kanang like normal lang Pera. follow ko sa Dapat task. iisa lang yung choice ng buong team. Sa mo ni sunod lang silang task. They will force you. So Pareha ko rin yan. ako I was choosing the first yung the lowest amount, but the other members was parang persistent ba to choose na yung mga higher amounts. So kana ang ila style na kana di ba task gyapon siya tagaan gyapon mo task, but for you to accomplish or para mauman mo ang task kinahanglan ka mo invest og kanang kuan Bitcoin pa-call kag Bitcoin, then pa-invest kag Bitcoin which is untraceable ang Bitcoin. 700,000 na yung hinihingi. Nag-stop na hindi ko na talaga siya mabibigay. Ano pumasok sa isip mo nung na-realize mo na teka, scam to, na naloko ka? Syempre nainis sa sarili. Okay. So nahibawan yun mo siya nga scam kay initially nangita mo kag trabaho then or nangita kag sideline, so di yun ka dapat mopagawas og kwarta. And when you say investment na gani online, then ang transaction is through Bitcoin or mga online payment, magduda niyo ka scam ni siya padulong. So di na nato tiwason ang video kay murag taas naman. Kana lang pwede ninyo sakyan nga kuan if ever maka-encounter mo ani, pero ayaw mo paabot sa point nga kanang kuan mo invest na mo mapagawa sa mong kwarta sa para lang aning mga task kay wala. So para nako is dili siya scam. Pero scam siya if magpadamo sa kanang kuan nila sa ilang investing apart. So that's it. Hopefully nga namoy nakatunan bisang walay makuha nga nga pagtulunan day. So kana lang mga guys, and have a nice day. Nadaday ko updates sa ka-scam, but that's gonna be in another video. So don't forget to like and subscribe sa ako YouTube channel, then TikTok din. TikTok help me reach this 1K subscriber followers. Then sa page pa na ako. Then thank you sa mga ni support and have a good day.